Hello mga kamama, nandito na naman tayo. Ating ihahatid si Kabebe doon sa birthday party na atinag niya sa farm, yung kaibigan niya. And then bago tayo pumunta doon, idadaan muna ni Kapapa yung mga oil na pabili ng kumpare namin. So yan. I was grade 8. You should complete your Bali, pagkahatid natin kay Kabebe, may pupuntahan kami isang bahay kasi kukuha kami ng couch. Kasi yung kaibigan ng Kapapa natin ay inutusan siya, babayaran tayo. Siyempre, sayang din yun. Bali, kukunin natin, and then pagkuha natin, tatapon din natin sa tapunan. So bukas pa natin yun gagawin. Kukunin pa lang natin ngayon kasi nga yung way namin papunta sa birthday na atin ng kabebe natin, doon din yung bahay niya. So parang isang lakada na lang, hindi tayo pabalik-balik. Napakaganda na ng panahon mga kamama. Isusulit natin itong ganitong klase ng weather kasi alam nyo na pagdating ng winter ay talaga kaya naman ang ginaw. 221? Yeah. Range Road 221. Andi yan lang sa Bukana? Ay! Ano ba yun mga kamama? Mabato. Ang daming rock na maliliit. Ito na nga. Rock road. Yung puti na yan. Okay. Kasi pumunta kami sa... Yung dalawang ito, naalala mo? Opo. Okay, ito na daw kasi naalala ni Kabebe yung parang dalawang tangke na yun. Tingnan natin. Kasi nag-ride kami ng dito, dirt bike. Nag-dirt bike kayo dito? Magandang manirahan din sa ganito, tahimik ano. Ito. Ayan? Yan. Ito na. Op. Ito na pala yung lugar niya. Yung kaibigan ng ating Kabebe. Yun, yung aso nila. Nako yun, si William, nasa nasa trampoline. Okay. Lagyan din na Chase. Maka ka rin. Yan lang. Hatid muna natin si Kabebe. Yun yung kanilang ang ganda ng lugar niya. Laklasan yung mo, yung bag mo, akin na. Yung card mo. Bye! Yes. Amanda! Nandun na ang Kabebe, naglalaro na kaagad. Dalawa pa lang sila nung may birthday celebrant. Marami daw tao dyan mamaya. So yun mga kamama, diretso na tayo doon sa kaibigan natin na si Kapapa. At yun nga, kukunin natin yung lumang sopa. So nandito tayo sa Redwater. Yung nga pala yung bahay. Ito ba yung bahay ni Scott? So yan yung bahay na pupuntahan natin. Dala mo yung susi? Hindi na rin naman nasa labas. Nasa labas na pala. Okay. So yun na pala yung bahay na pupuntahan natin. Yan ay pinapaupahan lang nung kaibigan ng ating Kapapa. Ito na pala kasi may panalig ang dala. Maliit lang naman pala. Ay, yung ginawang fence. Ang ganda. Sino bang gumawa nun?
Ay, ikaw bang gumawa? Ay, tingnan ko nga. Ayun pala yung ginawa mo. Maganda siya pa. Tingnan natin yung ginawa ni Papa ng fence dito dati. Yun, oh. Ang ganda. Ito yung pinapatapon ng kaibigan natin. Papatapon na daw niya yan. So, yan. At ito naman yung maliit lang pero cute siya. Ang ganda. Si Papa ang gumawa niyan, mga kamama. Yan, oh. Pinagawa sa kanya. 'Di ba? Yun, may camera, oh. Ayun, oh. Ang ganda ng ginawa ni Papa natin. So, ito yung ating itatapon. Yan. Kasya naman siguro. So, ayun, nako, kasya naman. Kasya, maluwag pa. Marami pang space. At bukas itatapon natin yan. Ang pagtatapon po dito ng mga ganyang klase ng mga bagay ay may bayad. Hindi lang natin alam kung magkano ang babayaran natin bukas. Malalaman natin kung magkano ang mga ganyan, kung kikiluhin ba yan. So, yun. Isang sipat uli sa ginawa ni Papa. Ayun. Yun, yung ginawa ng Papa natin na bakod. Binayaran din siya dyan. Yan, lagi nag-uutos kay Papa. Kasi may bahay din siya doon sa amin. May bahay din dito, may bahay din doon sa amin. Eh, laging inuutosan si Papa, binabayaran naman niya. Bali, Canadian po yung may-ari nito. So, yan. Tatalian na lang. Pwede nga isar. Ay, hindi, Papa. Mahaba siya. No. Ayun, pataas na lang daw po, mga kamama. Tapos itataas ni Papa ito. Yun. Tapos sa kanya tatalian. Para hindi nakalawit. Di ba? Ha? It's up to you. Yeah. Oh, yun. Tulungan natin si Papa para malagay sa ilalim. Maipa-flat siya. Okay. Yung isa. Kunin natin itong isa. Para dito sa kabila siguro. Ah, hindi. Meron na. Tama na daw yung isang tali. Kasi, ano, okay na daw yun. Mahigpit na. Wala yung kabebe natin. Nahatid na natin. Sa birthday. Ang dami daw pupunta. Mga 70 plus na tao. Wala tayong nakikita sa likod. Yun, meron. Ayun. Ayun. Ah. Ay, naibaba pala. O tama yun. Ibinaba ng Papa natin yung pinakatakot. So, safety yun. At least may nakadagan. Diba? So, ang ganda ng truck ng kapitbahay nila. Kasi ano, ang laki, ang taas, ang gaganda. Dalawa, magkamuka. Kambal yata yung truck na yan ah. Diba? Parehong pareho, ang ganda. Ah, meron din doon, pareho din. Eh, ibang kulay. Eh, ito, ang ganda, grabe. Mahal siguro tong truck na to. Sobra, ang ganda oh. Bagong bago. GMC. Pati gulong, ang galing. So, ayun mga kamama, pauwi na tayo. Nakuha na natin yung sopa. Nasira.
Kasi dito, pagka may mga itatapon ng mga large item, naka-schedule yon. Kailangan, yung alerto. Kasi pag nag-schedule yon, kailangan yung mga large item mo, ilalabas mo na sa tapat ng bahay nyo. Kasi isang beses lang sa isang taon yung ganon. Libre yon. Pipick upin yung mga ayaw mo na. Ito pang isang maganda. RAM naman, napakataas. Grabing sasakyan to, ang ganda. RAM pala naman. Tindahan pala to naman ng sasakyan, kaya maganda. Ayan mga kamama, oh. Naman pala. Ay sus, kamama. Pinicture ang panikapapatong sasakyan, napakaganda, oh. Ayan, kita nyo? Ang taas. Ang ganda din ito. RAM na to. Mas gusto ko ito kaysa doon sa isa. Diba? Yan mga kamama, ang ganda. Taas pa. Ayun, si kapapa natin pinicturehan. At siguro yung nagagandahan. Bibili ka? Pagkakayabang. Talaga naman bibili daw eh. Napakalaki. Pangarap muna. Tama na tayo sa Tacoma. Pwede naman ang Tacoma. Ito, laki. Ang ganda rin ito, oh. Ang lalaki. Ito sa Cummins. Ito, oh. Ano to? Ito pang isang to. Ito ang maganda sa RAM. Malaki. Picture mo yan. Malapad. So, Picture ayun. Picturean ko daw. Sabi ni Kapapa. Ayun. Napicturean ko na. Ano kayang to si Kapapay pa na ang kuha. Mahilig to sa sasakyan mga kamama. Nako, pinicture na lahat. ang tataas ano, ang gaganda. Naka-lip siya. Siyempre. Maganda rin ang presyo. Yung isang yan. Wrangler. Jeep naman siya, Jeep Wrangler yan, isang yan. Itong isa, Jeep Gladiator. Ang lupit ng mga sasakyan. Ang lupit din ang presyo. Kung gaano kalupit, gaano din kalupit ang bayaran. Ubos ang sweldo mo dyan. Diyan na mauubos. Mas mahal pa sa monthly sa bahay natin. Well, hindi naman masama magtingin-tingin lang. Okay na tayo dito sa Tacoma, maganda na rin to. Napakaganda rin ang presyo nito eh. Kailangan mo lang itaas yung gulong kung talagang gusto mo. Pero sa akin, sapat na to. Hindi na kailangan. Yun mga kamama, kasi itong ating kapapa panay na lang ang tingin sa mga sasakyan. Mahilig siya. Anong bibili mo na naman? Magwi-welding truck ka? Ay anong? Magsiset up daw siya ng welding truck mga kamama. Kaya pala siya nagtitingin ng mga truck. Yung malalapad. Welding rig yun? Rig. So yun. Kaya pala nagtitingin siya, may plano. Pauwi na tayo mga kamama. Nakuha na natin yung ating kukunin. At bukas itatapon natin, titingnan natin kung magkano ang bayad. Yung ganyang kadami. Kasi one time nakapagtapon kami noon ng mga large item. Hindi siya ibang lugar. Pero dito sa St. Michael, malapit sa amin. Ano siya, kinikilo, yung sasakyan mo. Kikiluhin. Kasama sa sasakyan. Kaya malala. Then pag empty na yung sasakyan, kikiluhin uli. So yun, malalaman na kung ano yung bigat nung dala kanina, yung dala nung empty at saka nung may laman. So yun, bukas titingnan natin kung magkano. Kung dito ka nakatira sa mga sa mga carriage or sa mga farm, kasi yung mga kahoy na mga yan, nakatulad yung mga natutumbang mga kahoy na yan, pinababayaan na lang na ganyan. Ayan, ang daming tumba na kahoy na pwedeng kahuyin.
Napakadami, oh. Yan, oh. Yung mga kahoy na patay na. Ang dami. Kakahuyin mo yan. Di, yun yung gagawin mong lutuan. Parang sa Pilipinas lang ba? Nagluluto ka sa kahoy. Napakadaming kahoy. Hindi naman nila may kumukuha din. Kaya lang, ang dami din naman ng naiiwan. Yung iba, pwede ka naman magpaalam. Kasi hindi mo naman puputulin yung kahoy nila. Kukuha ka lang ng mga patay na kahoy. Gusto pa nila yon kung hindi naman nila kinukuha. Yan o, ang dami. Putol-putol na. Kasi nga, sa hangin, sa snow, natutumba sila. Parang ang sarap mangahoy. Dating nangangahoy lang tayo mga kamama sa Pilipinas. Yun, ang daming kahoy, oh. Ang sarap mangahoy. Barka-barkada kami dyan. Ng mga kababata ko, mga kamag-anak ko. Yan, mangangahoy kami sa bulubundukin at pag uwi namin may pasan kaming mga kahoy. Ganyan kami. Yan, daming kahoy, sayang, oh. Noon ako sa Pilipinas mga kamama, lahat mga ngahoy, mangunguha ng mga prutas at ibebenta sa palengke para makabili ng tsinelas, makabili ng papel, ng lapis. O di kaya kukuha kami ng mga bayabas, ipapamalit namin ng papel. Ganoon sa Pilipinas ang buhay ni kamama. Hindi ko sukat akalaing makakarating ako dito sa Canada. Dahil dito sa taon na to. Dinala kami dito ni Kabebe. Pero parang nasa Pinas ka din naman. Ang kakaibahan lang yun, may snow, sa atin wala. Ang maganda nga lang dito, pag may trabaho ka, yun, ayos na ayos. Survive ka naman, makapagbigay ka pa ng tulong sa Pilipinas. Kailangan lang talaga masipag ka. Pagdating natin mga kamama, saglit lang tayo sa bahay. Pupunta tayo doon sa kapitbahay natin dahil may birthday yan doon. Doon tayo kakain ng hapunan. So malapit na tayo mga kamama. Nandito na tayo sa ating lugar. Nandiyan na nga si Donato. Yung dinalhan natin kanina nung mga oil na pinabili niya. Dumating na. So yun. Kasama. Uy, mukhang hindi pa umaalis si ayun ang kay Michael na sasakyan eh. Kay Grandma, 3 ang sasakyan eh. Malamang kay yan, kay Courtney. O di kaya kay Wayne, kung kay si Wayne ay nandyan. So ayan, diyan tayo pupunta. Nandiyan na yung may mga birthday. Nandito na yung sasakyan eh. 3. Yan o. Yan, diyan tayo manginginain mamaya. Ayun, mukhang nasa loob sila. Wala sa labas. Ay, ayun, nandun si Myra, nakita ko. Napila ka malikod. Ayun mga kamama, nandito na tayo sa bahay. Salamat, papaga. Nandito na ulit kami. Dito na tayo sa kabahayan. Hindi na attend naman tayo ng party. May kainan doon tayo maghahaponan. Manginginaan muna tayo. Manginginaan. Sleepover. Layo Sa 20 cm. Ko! Di ba bundok nga yun? Ano yung maha? Ay na tayo.
The only thing I found, the only thing that I'm a little disappointed about is I spent $50 on pottery and I can't go claim it. This is under her name. Tingnan ko nga kung nandito pa yung kinuha natin kahapon. So, nandito pa. Ayan. So, mga kamama, itatapon na natin. Punta tayo sa port ngayon at doon daw ang tapunan. At aalamin natin kung magkano ang ating babayaran sa pagtatapon ng mga ganyang klase ng bagay. Kasi may bayad dito. So, yun. Alis na kami ni Kapapa. Magkarga muna tayo ng gas. Kasi ubos na yung gas natin. Bayad muna si Kapapa doon. Hihintayin natin dito. Ang ganda na ng panahon mga kamama. I love this season. Yuhuu! Kung saan yun? Ha? Ah, dito sa bandang ito. So yun mga kamama, hinahanap natin yung tapunan ng mga large item na hindi na sira na. La Verge yun eh. Oh. Ay, yung mga asol na yan? Yun, may magtatapon din siguro. May nakapick up eh. O nakatapon na. So ito, yan o. Yan mga kamama. Dito tayo. Ba, may yun yata kung magkano ang halaga. Disposal piece. May nakalagay doon o, disposal piece. Pupunta tayo dyan. Ah, okay. Makikita natin may listahan. Kung magkano. Dito, nagtatapon ng mga large item na ayaw mo na. Yung may mga sira o talagang luma na, meron talagang pinagdadalahan. Hindi basta-basta itatapon mo lang kung saan. So ayan yung mga piso. Hindi natin alam kung magkano. Ayan. Magkano kaya? Ayan ah. Thank you. Oh, so yun. Number 7. Number ano? Number 7 and number 3 sa garbage. Saan ba yung mga number? Ayan, hanapin natin. Ayan, ang lalaki oh. Number 7. So anong number tayo? Number 7. Number So, number 7 ng metal. Ang tapos? Number 3 yung garbage. Ah, okay, number 3 yung garbage. So number 7 tayo magtatapon mga kamama. Yung mga metal natin. Kasi may halo tong metal eh. Hindi pwedeng sama-sama, nakasegregate talaga sila. So, pero mamaya natin malalaman kung magkano kasi. Yun nga, ang pagdaan ng ating sasakyan ay ano na yan? Kumbaga tinimbang na. Ayun no. Ang dami mga couch doon no. Ay, stairs couch, yung mga bed. So, ito yung sa atin. Ito yung metal number 7. Ayun no, nakita nyo mga kamama. Waste connection. Oh, hindi ko makikita. Nagre-reflect yung ilaw. So yun, yun may hagdanan eh. Ay baka. So yun, pero may hagdanan naman siya. Kung gusto mong umakyat dito. Ha? Aakyatin siguro natin. May hagdan eh. Ay, ito. Ay, oo nga no. Ay, ito isama mo na sa kaliit naman eh. Kaya nga, isama mo na diya sa foam. Hindi mo na maalis yan eh. So yun. Akin na yung tali. Yan mga kamama, nagtatapon na tayo.
Ito yung tapunan dito sa Fort Saskatchewan. Nakita niyo yung mga bed na yan, yung mga kulay blue na yan. Yan yung mga lagayan ng mga gamit na itatapon. At ang bawat number, meron lang talagang nakalaan na para doon, katulad ng mga, yun nga, basura, tapos mga metal, iba't ibang klase ng bagay. Ang bawat number may nakaano. Number 3 na tayo. Wala lang metal, Papa. Sasakay muna ako. So yun, number 3 tayo naman. Yung foam naman. Aray! Dito pala, ang lawak pala ng tapunan. Doon pala mag-ano sa kabila. Saan? Ano yun? Doon pala tayo. Para hindi tayo mahirapan. Ano ba yun, mga kamamad, nagkamali kami kaya medyo itinapon na lang ni Kapapa. Sa ibabaw pala dapat kami aakyat para madali lang ihulog. Pero okay lang kasi konti lang naman yung metal natin. So dito tayo pa. Pero at least alam na natin yung tapunan. Dito lang pala. So yan. Oh, eto lang. Eto pala yan. Mga kamama, ito easy lang, mababaw. Kasi nasa taas tayo. Tapos easy to throw. Ang ginawa namin ni Kapapa, doon kami sa baba. But okay lang kasi nga yung metal natin ko konti. Dito naman tayo sa foam. Tulungan natin magbuhat ang Kapapa. Kasi at least mababa. Kanina mga kamama, di ba mataas? Iniitsa ni Kapapa natin. So ayan, yan o. Yan, daming basura. Wow! O dito pala nilalagay nga yung mga mga basurang mga ayaw mo na. So tulungan natin si Kapapa. Para naman makapagtapon din tayo. Di ba? Diyan, ihuhulog natin mga kamama. Whoop! Huy, baka mahulog yung cellphone natin. Delikado. Ay, yung metal doon, lagay ko sa number 7. Meron pa pala dito metal mga kamama. I-fresh mo yan. Hawakan ko to. Yun nga siguro, pinipindot. Push down yun. Ilagay natin to sa metal kasi may naiwan pa. Number 7 yun eh. Yun. Ilagay natin to. Doon, ito lang pala sa ibabaw. Napakadali. Doon tayo sa baba nagtapon. Ang taas-taas. Natawa naman ako. Sasakyan mo oh. Easy lang magtapon. Metal. Yung mga metal. Oh yan nga. May mga rep. Oh yan. See? Ganun pala yun. Mga kamama. Ang lawak ng tapunan, lahat ng blue na yan, oh. May talaga. Kung ano-anong mga dyan. Sasabihin sa'yo kung saan ka magtatapon. Kung anong number. Pero itong sa amin, number 7 namin. Metal, tsaka number 3. Doon yung mga pump. Okay na lahat? So yun, natapon na ni Kapapa natin. Silipin natin yung foam natin. Whew. Ayun na yung mga kulay blue. So yun, tapos na tayong magtapon. Dadaan na naman tayo doon. Ihuhulog na rin. Sige, ito daw palang saan ba ito dapat? Baka sumalimpat pa dito sa basura. Ayo, may mga karton dito. May karton pa pala dito. Mga kamaman, ako baka sumalimpad na to, punong-puno na. Yan, dito naman siya. Ala, bakit yung metal ay minix doon? May nagmix. Hindi naman, yung iba may nagmix oh. Metal din doon. Basura, metal. Dapat kung saan lang utos. Sumunod ka. Para naman maayos din yung mga tapunan ng basura. Aray ko. So yun. Tapunan din natin to. Okay. Tapos na tayo. Yan yung. Yun, tapos na tayo. Magkano kaya ang babayaran natin? Ngayon, malalaman natin kung magkano. Napakatagal na namin nagtapon ng mga ganyan klase. Siguro 5 years ago na. Pero hindi dito. Malapit lang dun sa amin. Eh, eto mas malaki, napakalaki, mas maganda dito. Mainit. Magandang magtapon dito, Papa. Okay lang siyempre magbayad. Ganun talaga ang patakaran dito sa Canada.
basura mo, di itapon mo ng maayos. Sila na ang bahala diyan. Magbabayad ka nga lang. At least hindi nakakalat. Yun ang maganda dito sa Canada. Ang mga basura talaga ay binibigyan ng halaga. Hindi basta-basta tinatapon sa kung saan. Talagang nililinis nila ang paligid. So yun, nandito na tayo. Yan, kikiluhin na naman yung ano natin sasakyan. Yung empty na siya, walang laman. Kanina meron sa kabila. So ngayon naman, itong yan, yung nakita nyo yan, yung may 20 na yan. Diyan naman tayo. Ilang kilo? 12. Ilan yan? Kanina hindi ko pala napansin kung ilan yung ano natin nung may karga tayo. Hi, Charlie. Kita nyo 20, ayan, oh, may number 20, yan, ano kaya yan? Kilogram, pounds, ayan. Ilan daw? Mura lang pala. Oh, maganda pala dito magtapon. Thank you. Yeah. Walang charge daw ang metal pala. Oh, walang charge ang metal, mga kamama. Na ano nyo, narinig nyo yun, wala palang charge yung metal. Ang meron lang charge yung pinaka-garbage, Papa. So, magkano binayaran mo? $4.40. Nako, ayun, mura lang pala mga kamama, oh. $4.40 lang po yung binayaran natin. At ang metal, walang bayad. Yung mga garbage lang talaga. Siguro, may gagawin sila sa metal, kaya hindi sila nagpapabayad. Wala tayong alam doon. Pero maganda doon, hindi sila nagpabayad sa metal. No charge. Sa basura lang, yung mga foam. So yun, maliit lang binayaran natin. Wala pang $5, oh. Yun yung nakita nyo yung tinapon natin. So at least nalaman natin mga kamama yung malaking tapunan dito sa amin ng ano, yung mga ganong large items. Or kahit anong basura na gusto mong i-out. Dito mo lang dalahin, kikiluhin, din. That's it. So yun mga kamama. Hanggang doon na lang po yung ating vlog for today. Thank you for watching kay Kamama. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye!